Aming Ama, sa oras na to, hinahayaan namin ang presensya mo ang siyang maghari sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay. Anumang presensya na hindi galing sa iyo, hindi po namin pinapahintulutan, hindi namin po pinapayagan. Nagsaset po kami ng perimeter of limits sa lahat ng pakanan ng kalaban na aagaw ng aming atensyon sa kung ano ang sasabihin mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maluwalhati ka, matanyag ka, maparangalan ka. Magliwanag ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Patuloy naming matagpuan ang spirito ng kapahayagan ay patkikilos at gagawa sa aming mga buhay. Kumakawala kami sa anumang kadiliman na haharang sa amin upang makita po namin ang liwanag na nagmumula sa iyo. Maluwalhati ka't maparangalan, iyo ang araw na to, iyo ang araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po uli natin ang Lord. Praise the Lord. Ilang linggo po kaming wala dahil kami po ay nasa Nepal. Pagkatapos nun, wala na naman po kami nung isang linggo dahil sa may pinanggalingan. At purihin po ang Lord dahil ang Diyos ay gumagawa ng dakilang bagay sa iba't ibang bahagi ng mundong ito. Sabihin mo nga sa katabi mo, dakila ang Diyos sa buhay ko. Sabihin mo ulit sa Kanya, dakila ang Diyos sa buhay mo. Bakit ba tayo nagtitipon ngayon? Para kay Lord. Bakit? Para makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Para purihin siya. Bakit? 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 Panay bakit? Ang daming bakit. Pero yan, bakit tayo nagtitipol ngayon? Dahil sa John 3:16. Diba? Kaya tayo nagtitipon yan dahil for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Tayo nagtitipon ng dahil sa kung anong ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. In the fullness of God's time, Lord Jesus was sent to save mankind. Sa kaganapan, kahinugan ng panahon, pinadala ng Diyos ang tagapagligtas. Kaya tayo nandito. Pinadala siya dahil meron siyang misyon. Hindi siya nagpunta rito para mamasyal o maging tourist lang ng panahon niya. Napunta siya sa mundong ito dahil may misyon siya. At fully aware siya kung sa misyon na yun. Alam niya ang kadahilanan bakit siya isinugo ng Ama. Sabi nga sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Yun yung pinaka-mission niya eh. Iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Iligtas tayo mula sa ating mga sarili. Kailangan pala natin ng tagapagligtas mula sa ating mga sarili. Kasi kadalasan, ang nararanasan nating kahirapan sa mundong ito, problema, tayo din ang may gawa. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas, hindi lamang doon sa mga pagkakasala na meron tayo, kundi maging sa ating sarili na patuloy na ninanais na mapalayo sa Diyos. Yung mga desisyon natin, yung mga ginagawa natin, nagiging dahilan para hindi natin lubusang maranasan kung ano ang plano ng Diyos para sa ating mga buhay. May misyon ang Panginoong Jesus. Yung misyon na yun yung assignment niya. At alam niya ang resulta ng assignment na yon. Actually, nag-prophesy nga siya ng result ng assignment na yon. At makikita natin yan sa John chapter 12, verse 32. Sa American Standard Version, sabi dito, And if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Kung ako ay maitaas mula sa mundo, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Yung assignment ng Panginoong Yesus, yung mission niya sa mundong ito, indeed costly. At alam niya yung price na kailangan niyang pagbayaran para ma-accomplish o ma-fulfill yung mission niya. Ang price na yon ay yung buhay niya doon sa cross.
He paid a precious price for our salvation. He paid a precious price para mailigtas tayo mula sa ating mga kasalanan at mula sa ating mga sariling. At yung pagbabayad na yun na ginawa niya ay doon sa krus ng Kalbaryo. If I be lifted up, I will draw all men unto me. Actually, hindi lang natapos yun sa cross eh. Hindi lamang siya naitaas mula doon sa cross, kundi mula sa mga patay siya binuhay na muli pagkatapos ng 3 araw at ngayon siya ay bumalik at nakaluklok sa kanan ng trono ng Ama. Hindi lang natapos sa cross yung kanyang paglilip up sa kanya. Totoo, binayaran niya ang ating mga pagkakasala. Totoo, tinubos niya tayo mula sa ating kasalanan at sa ating mga sarili, pero hindi natapos doon. Nabuhay siyang muli para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga gustong-gusto ko yung madalas sinasabi ng ilang mga pastor, the shame of the cross and the glory of the resurrection. Tunay na kahiya-hiya ang nangyari doon sa cross. Hubad siya noon eh, hinubaran siya, pinahirapan siya, hinubad siya. Bago pa nga yung kinakailangan niyang bitbitin niyang cross niya na kung saan siya mismo ipapako. At pagdating doon, pinaghatian, sinugaan, tawag doon, nagsugalan sila para kung kanino mapapasa kanya yung kanyang balabal, yung kanyang damit. At hindi lang natapos doon, ipinako siya doon sa krus. At inialay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Meron bang pwedeng gumawa noon dito ngayon? Wala. Pero meron mga gumagawa. Yung ginagawa nila, makapagliligtas ba yun sa kanilang sarili? O kaya para sa atin? Tanging si Jesus lamang ang binigyan ng misyon na iyon, na assignment ng ganon, na ialay ang kanyang sarili, magpapako sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan at tayo ay mapatawad at bigyan ng buhay na walang hanggan. Walang ibang gagawa noon para sa iyo at para sa akin. Walang ibang gagawa noon para sa atin. Yun yung mission niya, yun yung assignment niya. Kaya siya isinugo ng Ama. Alam niyang hindi magiging madali, pero inialay niya ang kanyang sarili para tayo ay hindi na mapahirapan pa. Yung price na binayaran ng Panginoong Jesus, indeed costly. Makikita natin yan sa John chapter 12, 23 hanggang 24. Alam na alam ng Panginoong Jesus na darating yung panahon na yon. Nung naririto siya, nagministeryo siya, nag-serve siya, pinakilala niya ang Diyos, pinakita niya ang paghahari, ang kaharian ng Diyos. Naging successful, naging extravagant, naging extraordinary. Bakit? Ang mga may sakit ay gumagaling. Ang bulag ay nakakakita. Ang pilay ay nakakalakad. Ang pipi nakakapagsalita, ang bingi nakakarinig. Ang may sakit ay gumagaling nga. Ang mga inaalihan na masamang spirito ay napapalaya, naging spectacular. Napakadakila na kung ano yung ginawa niya. Pero hindi lang yun pala ang kanyang assignment. Pinakilala niya ang kaharian ng Diyos at ang paghahari ng Diyos. Pero para mapabilang ang tao sa kaganapan ng paghahari ng Diyos, pinakailangan pala niyang ialay ang kanyang sarili. Ang misyon niya ay hindi lang para magpagaling. Ang misyon niya ay hindi lang para magpalayas ng demonyong sumasapi sa isang tao. Ang misyon niya ay hindi lamang para payamanin ang mga taong kikilala sa kanya. Ang misyon niya, iligtas tayo. Iligtas tayo. Bakit? Papunta tayo sa kapahamakan, papunta tayo sa impyerno. In the fullness of God's time, Jesus was sent to save us para mailigtas tayo. Sa John chapter 12 verse 23 hanggang 24, and Jesus answered them saying, the hour is come, that the Son of Man should be glorified. Verily, verily, I say unto you, except a grain of wheat fall into the earth and die, it abideth by itself alone.
but if it die, it beareth much fruit. Jesus prophesied what needs to be done, what He need to be done. Sinabi niya ahead of time, ano yung kinakailangan niyang gawin. Kinakailangan niya mag-fall into the ground. Nakakita na po kayo ng binsi. Sino yung mga plantita dito? Mga butil, mga seeds. Mga plantita, pakitaas nga mga kamay niyo. Yung trying hard maging plantita. Kasama ako dun sa trying hard eh. Di ba pag nagtanim ka, yung isang buto mo, hindi lang naman mananatiling isang buto yun eh, di ba? Lalo na kung marunong kang magtanim. Ako'y nagtanim ng kalamansi, umaasa ng kalamansi, mahigit 5 taon na puno pa rin, wala pa rin bunga. Kasi trying hard pa rin. Hanggang ngayon dinidiligan ko pa rin siya. Hanggang ngayon umaasa pa rin ako ng bunga. Pero hanggang ngayon wala pa rin bunga. Pero ang matalinong nagtatanim, pag natanim siya, alam niya kung paano pabungahin. Ang Diyos Ama nagtanim ng binhi para sa ikaliligtas ng marami at walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Unless a kernel of wheat falls on the ground, maliban ang buto ng mustasa, ay buto ng wheat ay mahulog sa lupa, mananatili itong buto lamang. Ngunit kapag ito'y nahulog, ito ay tutubo at aanin ng sagana. Doon sa John 3:16, malinaw na sinabi dito doon, for God so loved the world that He sent His only begotten Son, nag-iisang bugtong na anak ng Diyos. Siya lang yung only Son of God. Pero kinakailangan sa pamamagitan niya, marami mga tao ang mapambilang sa pagmilya o paghahari ng Diyos. Kinakailangan niyang ibigay ang kanyang sarili, mamatay. Kasi kung hindi niya ibibigay ang kanyang sarili at mamamatay, siya lang yung solo, nag-iisa. Pero kinakailangan niyang ibigay ang kanyang sarili, mamatay, kasi para sa iyo, para sa akin, para tawagin tayong mga anak ng Diyos. Naintindihan mo ba yung sakripisyong binigay ng Panginoong Yesus? Nauunawaan mo ba na kung gaano kadakila ang inialay niya, mapabilang ka lang sa pamilya ng Diyos? Mapabilang lang tayo sa pamilya ng Diyos. Sarili niyang buhay. Sarili niyang buhay, costly. Pero hindi niya pinagkait. Kaya nga sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya doon, kung marapat lamang, kung maaari lamang itong sarong ito ay mailayo na sa akin. Ngunit hindi kung anong aking ibig, kundi kung anong iyong ibig ang siya ang mangyari. Not my will, but your will be done. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Ama, ang siyang mangyari sa akin. Alam niya, kinakailangan niya mamatay sa krus. Pero dahil nasa flesh and blood siya, umaangal yung laman. Kasi alam niya yung hirap na kanyang pagdadaanan. Kinakailangan niyang maranasan ang kamatayan. Hindi lamang doon sa cross, kundi pati doon sa impyerno. Kinakailangan niya agawin mula kay Satanas ang kinuha mula sa inilikhang tao. Kinakailangan niyang, hindi siya pinahirapan sa impyerno ha, kinakailangan niya mapunta doon at kuhanin ang inaangkin ni Satanas na paghahari sa mundong ito para tayo mga mananampalataya ay hindi na maging bihag o biktima pa niya. At ibinigay niya yon ng malaya sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, dakilang sakripisyo na hindi natin pwedeng bayaran, hindi natin pwedeng palitan, hindi natin pwedeng pantayan kahit pa ng sariling buhay natin. Dahil siya lamang ang pwedeng magligtas sa atin, siya lang ang may karapatan. At binigyan ng karapatan na ialay ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Katulad ng butil ng wheat na yon, mananatiling nag-iisa. Ngunit kapag nahulog at namatay sa lupa, ito ay tutubo at mamumunga ng sagana. Kinakailangan niyang mamatay para mabuksan ang pintuan para sa mga tinawag at pinili ng Diyos na maging kapamilya niya. Maging sons and daughters of God. At ikaw yun. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun.
Alam niyo po, nung hindi pa iniaalay ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili dun sa krus ng Kalbaryo, nung hindi pa siya pinapadala ng Ama, ang dilim ng mundo, filled with darkness because of sin and because si Satanas ang kumikilos sa mundong to. Bakit ko nasabing madilim? Kasi wala pang liwanag. Mukha lang maliwanag, pero hindi maliwanag. Katulad ko ngayon, hindi ko suot ang salamin ko. Ang labo nyo. Kasi pag suot ko, hindi ko naman makikita to. Kasi nearsighted ako. Kaya yung malayo, malabo. Alam nyo, ang mundo noon, nung hindi pa dumadating ang Panginoong Jesus, punong-puno ng kadiliman. Pero nung dumating siya, nagkaroon ng liwanag. Bakit? Jesus is the light of the world. Ang Panginoong Jesus ang liwanag ng mundong to. Tingnan nga natin sa John chapter 12, verse 46. I am come, a light into the world, that whosoever believeth on me may not abide in darkness. Ako ay naparito bilang liwanag ng mundo. Nang sa gayon, sino mang manampalataya sa akin ay hindi manatili sa kadiliman. Hindi manahan sa kadiliman. Sabi mo sa katabi mo, plano ng Diyos, walang kadiliman sa buhay mo. Ano-ano ba ang kadiliman sa mundong to? Pagsubok. Pag may pagsubok, ang dilim ng tingin mo sa paligid, no? Pag galit ka, lalong nagdidilim ang paningin mo. Ano pa mga kadiliman? Pag may karamdaman. Pag kulang ka, lalo na sa laman ng bulsa at laman ng pitaka, nagdidilim din ang paningin mo. Pag nagugutom ka, lalong madilim ang paningin mo. Ang dilim ng mundong to. Dahil ang pangangailangan sa mundong ito, para makasurvive ay hindi matatapos. Hindi matatapos. At nung wala pa ang Panginoong Jesus, nasa kadiliman ang mundo. Pero nung dumating siya, dumating ang liwanag. Dumating ang liwanag. Nung tinanggap natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, napunta tayo. We came to His light. Nakita natin ang liwanag sa ating buhay. Sino dito yung pwede magsabi na liwanagan ako? Nung dumating ang Panginoong Yesus sa buhay ko, naliwanagan ako. Dati ako, light came into my life. Dati walang patutunguhan eh. Dati walang pupuntahan eh. Pero nung dumating ang Panginoon, natagpuan natin yung purpose for living. Nagkaroon ng dahilan bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Dati gigising ka sa umaga, kinakailangan mong gawin ang dapat mong gawin, magpapakapagod ka, tapos sa gabi, pagod na pagod ka, matutulog ka. Kinabukasan, repeat performance. Kung ano nangyari, maulit na uli. Hanggang sa matapos ang araw, matapos ang linggo, matapos ang buwan, matapos ang taon, paulit-ulit lang. At kadalasan, nagpapakapagod pero walang resulta. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng purpose. Bakit ba tayo nabubuhay? Bakit ba tayo nabubuhay? Kaya nga, may purpose. Ano? Yung Kerry Warren, purpose living. Purpose-driven life. Kaya nga may purpose-driven life, may purpose na ang buhay natin. Hindi lang tayo ipapanganak. Hindi lang tayo lumaki, nag-aral, nagtrabaho. At hindi lang natapos doon. Kundi merong dahilan. Bakit nandiyan ka sa pamilyang yan? Bakit na mo naranasan ang mga bagay na yan? Naliwanagan tayo na kaya natin pinagdaanan yung mga bagay na God is drawing us back to Him. God wants to have a part in our life.
lagi nating walang direksyon na buhay, magkaroon na ng direksyon, may purpose ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, may purpose ka. May purpose ang bawat isa sa atin. We were once in darkness, but He came to give us His life in His life. Dati tayong nasa kadiliman, dumating siya para bigyan tayo ng buhay sa kanyang kaliwanagan. Ang nakakatuwa nga, we were transferred from darkness into His marvelous light. Tingnan nga natin sa 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Dito kitang-kita natin mula sa kadiliman, inilipat tayo sa kaliwanagan. At ang kagandahan nun, yung buhay nating dating walang patutunguhan, walang direksyon, akala natin nagpaplano tayo Pero yung plano natin laging palpak, no? Amin lang. Ako po, nung maliit pa lang ako at nag-aaral lang, sabi ko, gusto ko maging civil engineer. Iplano ko. At kahit maraming akong tropa, kapag may ginagawa silang hindi okay, hindi ako makikisama. Bakit? Nakatutok ako sa goal ko, nakatutok ako sa plano ko, magiging civil engineer ako. Bakit kailangan ko maging civil engineer? Kasi may pera dun. Lalo na kung magaling kang magkontrata o makasama ka sa kumpanya na magaling sa kontrata. At ang pinakadahilan ko, gusto ko kasi magpatayo ng bahay at lupa para sa tatay at nanay ko. Kasi nangungupahan kami. Ang unang bahay namin, pag high tide, nang sumunod, nagkaroon naman kami ng bahay. Pag summer, all is well. Pag tag-ulan, mas malakas ang tulo ng tubig. Sa loob, may waterfalls kaysa sa labas. Kailangan kong maging civil engineer. Pero iba ang... Akala ko yung plano ko tama. Akala ko yung plano ko maganda, pero mas maganda ang plano ng Diyos. Nung nagtatrabaho na ako, ng department sa loob ng Sangli. At sa tulong yon ng isang kapatid natin, si Sister Joy Bulataw, na nung nagpunta, di pa ako na nakuha ng board exam. Di pa na i-release yung board exam ko, pero nakapasok na ako sa loob. At pagdating doon, nakita ko yung madali lang pala. Gawa lang ng plano, drop lang, estimate lang. Dahil nga, yung position, yung title as civil engineer, hindi mahirap. Kasi nag-enjoy ako doon sa ginagawa ko. But then, tinabihan ako ng Lord, bago ako makapasok doon, pansamantala lang ako doon. At pagdating ng panahon, sinabi sa akin ng Lord, nung nag-e-enjoy na ako, sabi sa akin ng Lord, ako na lang employer mo. Ibig sabihin, iwanan ko yung pagiging civil. Bakit ba ako naging civil engineer? Kasi gusto kong magkapera. Gusto kong magpatayo ng bahay. Magkaroon kami ng sariling bahay at lupa. Para pag high tide, wala na tubig sa loob. Pag malakas ang ulan, wala nang waterfall sa loob. Pero iba ang plano ng Diyos Iba ang gusto ng Diyos na mangyari. At ngayon may bahay at lupa kami at masasabi namin, bigay talaga ng Diyos. Hindi pinagpahirapan, hindi pinagpaguran. Regalo ng Diyos. Bakit? Inuna kong sundin ang Panginoon. Siya na lang yung employer ko. Nung umuha ako sa Lord, sabi ko, Lord, sige po, pero ikaw bahala sa pamilya ko. Panganay Tapos sa aming magkakapatid, ako lang yung nakaapak sa mataas na sa studies. Ako lang yung bachelor. Yung mga kapatid ko, vocational. Ako yung, nung malakas-lakas ang tatay, nung nasa ibang bansa siya, yung lahat ng pang-tuition fees, sa akin lahat napunta. Nung makatapos ako, wala na siyang pang tugon.
doon sa pangangailangan sa pag-aaral ng aking mga kapatid. Yung sumunod nga sa akin, kinakailangan niyang mag-drive ng tricycle, makagraduate lang. Maka-graduate lang. Kailangan niyang magtapos. Pero kinakailangan niyang mag-tricycle, kumita. Gusto ko maging civil engineer kasi may plano ko, may pangarap ako. Pero igit pa pala doon ang plano at pangarap ng Panginoon. Dati nasa kadiliman ako, akala ko yun yung tugon. Akala ko yun yung sagot sa kung ano yung gusto ko mangyari. Ang purpose ko, purpose-driven, magkaroon ng bahay at lupa. Purpose-driven, magkaroon ng pera. Purpose-driven, yun yung purpose ko. Pero may God's purpose pala ang buhay, ang Lord sa buhay ko. Nung nasa kadiliman ako, yun yung pangarap ko. Pero nung nasa liwanag ako, sabi ko, Lord, lahat pala ng bagay mawawala. Lahat pala ng bagay hindi mananatili. Pero ang bagay, ang buhay na inialay sa'yo, mananatili magpasawalang hanggan. Mula sa kadiliman, inilipat tayo sa kanyang kaliwanagan. Our lives must be a living testimony of who He is, His love and His power. Yung buhay natin ay dapat na maging buhay na patotoo ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kapangyarihan. Base nga doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, kinakailangan nating ma-realize at tanggapin ang mga katotohanan ito. You are chosen by God. Pinili ka ng Diyos. Kaya ka nakaupo dyan, pinili ka ng Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos na pinili ka niya. Kahit pasaway ka pa. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit pasaway ka pa. Sino dito hindi pasaway? Pakitaas ang kamay. Sure ka? Hindi ka pasaway. Ang dami pa din natin mga applause. Ang dami pa rin natin mga bagay na akala natin okay pero hindi okay. Pasaway pa rin tayo. Tigas pa nga rin ang ulo natin. Alam na natin ito gusto ng Lord pero ginagawa pa rin natin yung gusto natin. Di pasaway. Pasaway tayo pero kahit pa, di nagkamali ang Diyos, you have been chosen by God. For you are a chosen generation. Hindi nagkamali ng pagpili sa iyo ang Diyos. Nagkakamali ba ang Diyos? Never. At ikaw na pinili niya, hindi siya nagkamali sa iyo. At hindi magbabago ang isip niya sa pagpili niya sa iyo. But sabi nga, the gifts and calling of God are without repentance. Yung pangakaloob niya at pagpili niya, maging pagkakatawag niya sa iyo, hindi niya pagsisisihan yun. Hindi niya babaguhin ang isip niya. Kahit na pasaway pa tayo. Ang isa pa doon, we belong to a royal priesthood. May open access tayo sa trono ng hari ng mga hari. Dati noon, piling tao lamang, isang tao sa isang henerasyon ang pwedeng lumapit sa kabanal-banalang dako ng Diyos. Pero nang dahil sa Panginoong Yesus, bawat isa sa atin may bukas na pintuan na pwede tayong maglabas-masok sa presence ng Lord. Actually nga, bit-bit nga natin yung presence ng Lord kahit saan tayo mapunta. Dahil nangako ang Diyos, hindi niya tayo iiwanan, ni pababayaan man. Hindi lamang priesthood, royal. Pag sinabing royal, hindi yung nasa botehan, na may kulay na paborito ni pastor. Hindi yun. Ang royal ay yung, ano ba yung royal? Royal sa Tagalog. Ha? Maharlika. Yun. Maharlika. Royal, maharlika. Nasa lahing maharlika. Sabi mo sa tabi, dato, mayaman. Dato ka pala. You are a maharlika. A royal priesthood. May hindi ka lamang may labas-masok sa access. Labas-masok sa presence ng Lord. Hindi ka lamang may access. Ikaw ay maharlika. Pag mong titingnan ang sarili mo ng mas bababa sa kung ano ang tingin sa iyo ng Diyos. Dahil kapag tinitingnan mo ang sarili mo na mas mababa sa tingin ng Diyos sa iyo, minamaliit mo ang Diyos mo. You are a royal priesthood. You belong to a royal priesthood. Ang sumunod pa,
You are included in His holy nation. Kabilang ka sa banal na lahi, banal na bansa. Nung hindi pa dumadating ang Panginoong Jesus, we know the holy chosen nation, and that is Israel. Exclusive ang kilos ng Diyos sa Israel. Na up to now naman, ganun pa rin ang plano ng Lord. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus, tayo na alienated, hiwalay sa Diyos. Nang dumating ang Panginoong Jesus, nagbigay ng pagkakataon para mapabilang sa kanyang banal na bansa. Nang dahil sa ating pananampalataya na ibinigay natin o pinagkatiwala natin sa Panginoong Jesus. We belong to a holy nation. Birthright natin yon nang dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus. Tayo ay napabilang sa bansang pinili. Hindi lang, ang Israel kasi ay physical holy nation, but yung mga nasa church, yung kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas sa Panginoon ng kanyang buhay, ay nasa spiritual Israel. Kahit kailan, hindi natin pwedeng sapawan kung anong pagpiling ng Diyos sa Israel. Pero ibinilang tayo. Dating tayong walang karapatan sa Diyos dahil tayo hindi taga-Israel, ngayon ay binigyan ng pagkakataon. Hindi lamang yon, kabilang sa pamilya ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, mapalad ka pala. Palad ka pala. Ang isa pa doon, a peculiar people. Nung minsan sabi ko, ano ba yung peculiar? Kakaiba. Kakaiba. Pag sinabing kakaiba, rare, special, precious. Kakaiba. Hindi ka pangkaraniwan. You are special, you are precious, you are rare. Sabi mo sa katabi mo, napaka-precious mo. Sabi mo nga doon sa isa pa, napaka-precious mo. Bakit? Kung hindi ka ba naman precious, ang pinambayad sa iyo ang buhay ng Panginoong Jesus? Ang pinantubos sa iyo mula sa iyong kasalanan at sa walang hanggang kamatayan sa impyerno ay ang buhay ng Panginoong Jesus, ang dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi ka ba ganun ka-precious, ganun kahalaga, ganun ka-special, you are precious, you are special. Sa huling araw na ito, ang kadiliman will cover the earth and deep darkness the people. Sa mga huling araw na ito, darkness will cover the earth and deep darkness the people. Ramdam na natin yan Lalo na nung mga ilang taong nakaraan dahil doon sa pandemic. Naramdaman natin yan, di ba? Sino yung hindi nakaramdam? Lahat tayo nakaramdam. Kahit sa ang sulok ng mundo, naramdaman yon. Mayaman, mahirap na bansa, naramdaman yon. At hanggang ngayon, akala natin tapos pa, pero meron pa rin. Bakit? Darkness will cover the earth and deep darkness the people of the earth. Ang mundong ito'y nakakaranas ng kadiliman at matinding kadiliman ang nasa buhay ng mga tao. Bakit? Huling araw na We are in the last strike of the battle for the salvation of mankind. Huling araw na. Mga huling araw na. Kung iniisip mo paganda ng paganda ang buhay sa mundong to, mukhang nagkakamali ka, kapatid. Ang buhay ng Kristiyano, paganda na magpaganda, pero ang mundong ito, hindi. Narinig niyo po yun sa Dubai, binaha. Lakas na storm, tapos binaha. Hindi po binabagyo dun Hindi po umuulan dun Pero ang tindi ng baha. Hindi nila napaghandaan dahil hindi sila binabaha. Wala silang proper drainage. Na ilang araw na may tubig pa. Iba't ibang lugar, may earthquake. Nung nakikita ko yung mga sitwasyon, sabi ko, Lord, huwag mong pahihintulot dito kasi mas marami ditong hindi handa. Mas marami dito ang hindi handa. Huwag mo lang po ipapahintulot. Huwag mo ipapahintulot dito. Mga kapatid, ang mundong ito hindi paganda ng paganda.
Sinasabi nila climate change. Oo, nakaka-contribute yun sa hindi magandang sitwasyon ng mundong to. Pero hindi lang yun. Merong nag-aalma at matindi na ang kilos ng gawa ng kadiliman dahil malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus. At marami pa rin ang nasa kadiliman. Ang sabi ng Panginoong Hesus, siya yung God's everlasting light. Sabi sa John chapter 8 verse 12, and again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of light. May liwanag ang buhay. Those who walk with Him, paano naman yung wala pa sa Panginoong Hesus? Eh di nasa kadiliman pa rin sila. Whoever believes and follows me, may liwanag sila sa kanilang buhay. Pero paano yung wala? Wala sa Panginoon. Di nasa kadiliman sila. Sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad, John chapter 9 verse 5, as long as I am in the world, I am the light of the world. Habang ako ay nasa mundong ito, ako ang liwanag ng mundo ito. Kaya lang, di ba? Pagkatapos niyang muling mabuhay mula sa mga patay, pagkalipas ng 3 araw, nasa na ngayon ang Panginoong Hesus? Nasa kanan ng trono ng Ama. Tama, mali. Eh, ang sabi dito, as long as I am in the world, I am the light of the world. Eh, di nung bumalik siya doon, wala na yung liwanag. Tama, mali. Parang wala akong kausap. Tama, mali. Mali. Oo, bumalik siya. Pero dahil tayo ay tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, ang liwanag na yon ay hindi lamang niya binitbit. Ang liwanag na yon ay nasa iyo at nasa akin. Lord Jesus knew very well His purpose. Alam na alam ng Panginoong Hesus ang purpose niya sa buhay na ito. Alam niya ang assignment niya. Alam niya ang mission niya at na-accomplish niya yon. Kaya nga doon sa cross sabi niya, it is finished. Ngunit katulad ng ating Panginoon, ngayon ay nagbibigay ang Diyos ng purpose sa atin, ng assignment, ng mission sa buhay natin. Sabi ng Panginoong Yesus, habang ako ay nasa mundong ito, ako ang liwanag ng mundong to. Tingnan nga natin sa Luke chapter 9 verse 23 hanggang 26. And He said unto all, if any man would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever would save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake, the same shall save it. For what is a man profit if he gain the whole world and lost or forfeit his own self? For whosoever shall be ashamed of me and of my words of him, shall the Son of Man be ashamed when He comes in His glory, own glory, and the glory of the Father of the holy angels. Nasa Luke chapter 9, at ako ay nanununo. Luke chapter 9, verse 23 hanggang 26. Tagalogin natin, ha? Sabi dito, at sinabi sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagat ang sinumang mga ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat sinumang mawalan na kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito yaon. Sapagkat ano ang pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. Verse 26, sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikahiya siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Katulad ng Panginoong Hesus,
Ngayon tayo ay may purpose na. Katulad ng Panginoong Yesus, ngayon tayo ay may assignment na. Ngayon tayo ay may misyon na. Katulad ng sabi ko kanina, ang liwanag ng Panginoong Yesus hindi na natili sa Kanya, hindi niya binitbit pabalik sa langit, kundi sa bawat mananampalataya, sinabi ng Panginoong Yesus, you are the light of the world. Ikaw ngayon ang liwanag sa mundong ito. Bakit? Sino ba ang tinanggap mo at pinapasok mo sa buhay mo? Jesus. Kung si Jesus ay pinapasok mo at may relasyon ka na sa Kanya, sino nga ang Panginoong Yesus? Siya ang liwanag ng mundong to. At dahil pinapasok mo siya, ikaw ngayon ay nagliliwanag para sa Kanya. May liwanag ka na nagmumula sa Kanya. At ang nakakatuwa pa doon, ang gusto ng Lord, kilalanin natin na sa pamamagitan ng liwanag na nasa sa atin, pwede nating magawa yung purpose ng Lord sa buhay natin. Pwede nating nang magawa ang assignment niya at yung misyon niya sa bawat isa sa atin. May mga pagkakataon kasi, iniisip natin ng paglilingkod sa Lord ay pahirap para sa atin o pagkuha ng oras sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ikaw yon. Dapat kasi ang paglilingkod ay isang kagalakan, isang privilege, hindi isang pahirap. Na ang simpleng kahulugan ng paglilingkod, magliwanag ka kung saan ka naroroon. Sabi ng Panginoong Yesus sa Kanyang salita, meron bang ilaw na inilagay sa ibaba at o kaya tinakpan? Para saan yung ilaw na yun kung nakatago lang? Saan nila? Bilang ilaw, bearer of God's light, nang dahil sa Panginoong Yesus, pwede tayong magliwanag para sa Kanya. Gusto niya magliwanag tayo para sa Kanya. Na yung mga taong nasa kadiliman, makakatagpo ng kaliwanagan. Makikita, uy, parang iba tong taong to. Bakit ang sarap niyang kausap? Di ka pa nagsasalita sa Panginoong Yesus, attracted na siya sa iyo. Naaakit na siya sa iyo. Bakit? Nagliliwanag ka para sa Panginoon. Nagliliwanag ka para sa Panginoon. Sabi nga, doon sa verse na yon, ilagay daw sa kung saan nakikita, nang sa gayon, makita ng mga tao ang mabubuti mong gawa at magbigay ng kaluwalhatian, magbigay ng pasalamat sa iyong amang nasa langit. Magliwanag sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Sabi mo sa katabi mo, pwede ka namang magliwanag kung saan ka naroroon eh. Ito po yung naituro ko na to sa Bacoor, doon sa church ni Pastor Dali. At sabi ko, ay, hindi lang nila na upload sa YouTube. Pero sabi ko, Lord, itong mensaheng to, para sa marami to eh. Para sa marami to. Isang hindi ko naman, Lord, hayaan na ang NCCP hindi ito marinig. Bakit? May mission kami galing sa iyo eh. Pinili mo kami para sa karangalan ng iyong pangalan. Gusto mo nagliliwanag kami para sa iyo. Paano aakyat ang mga tao sa loob ng church kung may dilim? Paano lalapit ang isang tao? Sa kanino lalapit ang isang tao kung ang isang Kristiyano may dilim sa buhay niya? Gusto ng Diyos, nagliliwanag tayo para sa Kanya. Yung mga ginagawa natin, nagliliwanag para sa Kanya. Whether we eat or we drink, we need to do it to glorify Jesus. Kumain man tayo o uminom, gawin natin sa pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ano man ang gawin natin. Kasi gusto ko, Lord, mapangiti ka. Gusto ko, Lord, masiyahan ka. Gusto ko, Lord, ikaw yung naitataas, ikaw yung naitatanyag, ikaw yung nagiging sikat, Lord, ano man ang ginagawa ko.
Hindi para mapansin ng iba, para makita, oh, ang galing. Hindi yun, Lord. Kundi para mag-glorify ka, Lord. May nakakakita man o wala. Gusto ko mag-glorify ka. Gusto ko magliwanag ako para sa'yo. Gusto ko magliwanag ako para sa'yo. Bakit? Hindi naman para sa akin lang, kundi para sa mga taong nasa kadiliman. Paano sila lalapit sa'yo kung hindi ako nagliliwanag para sa'yo? Paano nila gugustuhin ang kung ano ang meron ako? Kung ang nakikita nila ay pareho lang naman kami. Yung ginagawa niya, ginagawa ko rin. Gusto ng Diyos nagliliwanag tayo nang makita ng mga tao ang ating mabubuting gawa nang sa gayon magbigay sila ng pasasalamat, ng papuri sa ating Diyos na sinasamba. Ang liwanag ng Panginoong Yesus ay nasa iyo at nasa akin. May mga pagkakataon nga hindi mo kinakailangan magsalita. Kung totoong bit-bit mo ang liwanag ng Diyos sa buhay mo dahil sa Panginoong Yesus, ang mga tao kusa na lang lalapit sa iyo. Hindi sila iiwas sa'yo. Nakakasilaw kasing liwanag at may liwanag naman nakakaakit. Hindi sila iiwas sa'yo. Bakit? Jesus sa buhay mo. Mga kapatid, ang mundong ito ay madilim at padilim pa ng padilim. Marami ang papunta sa kapahamakan. Marami ang nasa kadiliman. Kung hindi magliliwanag ang mga Kristiyano para kay Jesus, paano na sila? Sabi mo nga sa katabi mo, paano nga ba sila? Paano na sila? Yun yung purpose natin, yun na ang mission natin, magliwanag sa Panginoon, para sa Panginoong Jesus. Sabi nga sa Luke 29, binasa natin kanina, if any man would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kung sino man ang susunod sa akin, kinakailangan niyang i-deny ang kanyang sarili, take up his cross daily and follow me. Alam niyo, nung pine-prepare ko, naintindihan ko na to dati, pero nung pine-prepare ko to, mas naliwanagan ako dito sa verse na to. Ano ang cross ng Panginoong Jesus? Hindi yung kahoy na binitbit niya hanggang doon sa Golgotha. Hindi yun ang cross niya. Assignment ang ibig sabihin ng cross. Yun yung mission. Yun yung purpose. Bakit siya pinadala dito? Yun yung cross niya. To save mankind. Dito sinabi, let him deny himself and take up his cross daily. Yung cross na binabanggit dito, hindi pahirap to na madalas ko naririnig kapag may nagpipreach. Take up your cross daily. Buhatin mo yung pahirap sa buhay mo araw-araw. Hello! Ang sabi ng salita ng Diyos, the thief comes but to steal, to kill, and to destroy. But I came to give them life and for them to have it abundantly. Naparito ang nagnanakaw para magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit naparito ako para magbigay ng buhay, naganap at kasiyasiya. So, anong cross doon? Kung buhay na ganap at kasiyasiya pala ang plano ng Diyos para sa atin, hindi yun yung cross na binabanggit dito. Kinakailangan natin deny ourselves. Ibig sabihin nito, wag na yung gusto natin ang nasusunod. Gusto na ng Panginoon ang nasusunod sa buhay natin. Wag na yung pinili natin o preference natin, kundi kung anong pinili o preference na ng Diyos para sa atin. Hindi na yung plano ko, kundi yung plano na ng Lord para sa akin. Kaya nga, deny myself daily. Araw-araw dapat kinakaila o hindi ko sinusunod ang sarili ko. Bakit? Nung wala pa kasi ang Panginoong Jesus, at sarili ko ang nasusunod eh. Pero nung sinabi kong pumasok ka sa buhay ko, ikaw ng aking tagapagligtas at Panginoon ng buhay. Kaya nga, yes Lord, yes Lord. Kinanta natin yung kanina, alam niyo ba ibig sabihin nun? Pag sinabi niyo, yes Lord, Lord, hindi na ako, ikaw na. Sige Lord, gawin mo, mangyari yung kalooban mo sa buhay ko. Yun na yun eh. Deny ourselves. Kung ano yung makakasiya sa atin, pero magbibigay ng kalungkutan sa Panginoon. Kung ano yung magpapangiti sa atin, pero hindi napangiti ang Diyos. Deny ourselves. Sabi nung, take up your cross daily. Sabi doon, pitpitin mo yung assignment.
yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Araw-araw, may nakakakita man o wala, nasa saan ka man, ano man ang iyong ginagawa, alam na alam mo yung purpose mo, alam na alam mo yung assignment mo, alam na alam mo yung mission mo na galing sa Panginoon, na tinawag ka niya para magbigay ng kasiyahan sa Kanya, na tinawag ka niya para luwalhatiin ang Kanyang banal na pangalan. Saan ka man naroroon, ano man ang ginagawa mo. Minsan kasi may mindset tayo. Ang mindset natin, kapag hindi active sa church, lalamig yan. Tama? Mali. Tinamaan tayo dun eh. Ano bakit? Everyday ba nasa church ka? 100% pa ng buhay mo, nasa church ka? Nasa church ka ba? Nasa church ka lang ba para magliwanag? Pag nasa ibang lugar, hindi ka nagliliwanag. Dilim mo na. Pag nasa ibang lugar, nagdidilim ka na. Hindi na liwanag. Meron akong isa na ikwento ko to, patuloy ko ikukwento kasi na-challenge ako at na-bless ako sa kanya. Meron akong member ng cell group dati. Actually, lola na niya ako kay Lord. Dahil anak siya nung anak ko sa Lord. At noong time na yon, matindi ang kilos ng Lord sa cell group namin. May signs and wonders. At isa siya doon sa nakaranas yung kneecap niya, dislocated dahil athlete siya, volleyball player. Nung isang cell group namin, matinding kilos ng Lord, na-i-align yun. At ganun siya humanga dahil na-encounter niya ang Lord. At dumating ang pagkakataon na naging busy siya sa school kasi very demanding yung school. PT kasi siya sa Lasal. At mahirap mag-uwian. Ang sabi niya, dancer siya. Tambourines din siya. Nagpe-play siya ng tambourines. Nasa worship dance siya. Pero dumating ang time na very demanding yung kanyang school. Lapit siya sa akin, pati sa cell group, hindi na rin siya nakaka-attend. Sabi ko, hindi namang nangangahulugan na hindi ka nakaka-attend. Ibig sabihin, wala ka ng relasyon sa Panginoong Jesus. Kung saan ka naroroon, doon ka mag-serve. Yun yung ministry place mo. Dahil ang unang ministry natin, si Lord, family, then ang church. Kung wala kang masyado ganong libreng oras para ibigay mag-serve sa church, kung saan ka naroon mag-serve ka, alam yung pinangawakan niya yun eh. PT siya, very demanding. Meron dito tayong si Micah PT to, alam niya kung gaano ka-hectic ang schedule ng schooling sa Lasal. At may qualifying exam dati kasi noon, pagkatapos mo enroll ka, pasok lang. Nung mga time na may qualifying exam, bago ka pag-enroll sa susunod na SEM, kinakailan pumasa ka. At ayaw niya na meron sa mga kaklase niya ang matatanggal dun sa qualifying exam. Kaya nagbuo siya ng group study para makapasa sa qualifying exam. Una, group study lang. Tapos, unti-unti, sabi niya, pwede tayo, bago tayo mag-arap, pray muna tayo. Hindi nakaka-attend ng church to. Dahil hectic ang schedule. Bago tayo mag-aral, pray muna tayo. So, pinayagan, pray sila. Tapos nagugulat yung mga kaklase niya na kaganda ng result. Sumunod, binigyan niya ng bago tayo mag-pray, basa muna tayo isang verse sa Bible. Pasimple, no? Pero strategies, matalino eh. So, isang verse sa Bible, hanggang sa dumating ang time, bago sila mag-aral, may Bible study muna sila. Yung batch niyang yun, halos lahat nakatapos ng PT. Hindi lamang yung batch niya, may mga professor ang lumalapit sa kanya. Para nagugulat siya, sabi niya, Lola kasi, nagpa-pray sa akin yung professor ko, ganito. Nag-o-open siya ng mga pinagdadaanan niya at nagpapa-pray. Sabi niya, graduate siya. Nag-board exam, top 2 sa board exam. Hindi natapos doon. Pinarsun niya yung desire niya maging doktor. Nag-aral siya medicine. Nung makagraduate siya, kung ano yung ginawa niya nung sa school, sa PT, ginawa niya hanggang doon sa pag-aaral niya ng medicine. Pagdating ng board exam, top 5 siya sa board exam. Nung nakagraduate nga pala siya ng PT sa Lasal, summa cum laude siya. Top 5. Hindi pa siya natapos doon. Naging resident siya sa PGH.
At marami mga pasyente doon na kapag hinahanap siya dahil nagliliwanag siya para kay Kristo. Hindi natapos doon sa pagiging doktor. Dahil in love siya sa may likha ng utak ng tao, yung brain. Ginusto niya maging neurologist. Kasi very complicated daw ang brain. Ganon ka complicated at na totoong may Diyos. Kasi ang Diyos lang ang pwedeng gumawa ng utak ng tao. Na very complicated pero nilikha ng Diyos. Nag-neurologist siya. Pag mayroong ipapadala para sa ibang bansa, para sa mga training, isa siya sa pinapadala. Ngayon po neurologist siya, pero wala na siya sa Pilipinas. Na hanggang ngayon, nagliliwanag siya. Ang kinakatuwa ko sa kanya, kahit gaano ka-hectic yung schedule niya, kapag Sunday at may pagkakataon attend siya ng church, kahit sa church, at sasabi niya, Blessed Worship Sunday. Thank you, Lord, naka-worship ako ngayong araw na to. Hindi yung pagiging busy niya ang naging hadlang para magliwanag siya at magdingning siya para kay Kristo. Na sa pamamagitan ng kanyang buhay, nag-excel siya sa kung anong ginagawa niya. Maraming mga tao ang nahaakit sa liwanag na meron siya. Dahil bit-bit niya ang liwanag na yon kahit saan siya naroroon. Hindi siya iniiwasan ng tao kasi magaling siya. Hindi siya hinahangaan ng tao dahil magaling siya. Hinahangaan siya ng mga taong nasa paligid niya. Kahit ganun siya, humble pa rin siya. Nung nag-speech nga siya, nung naging summa cum laude siya, sabi niya, ang lahat ng meron ako, isa lang ang dahilan ng dahil sa Panginoong Jesus ko na nagligtas sa buhay ko. Nabasa ko yung speech niya. Sabi ko, Lord, ang tindi ng ginawa mo sa batang to. Hindi na siya bata ngayon, may pamilya na siya. Pero nagliwanag siya ng lubusan sa Panginoong Jesus na simpleng estudyante. Hindi makapagbigay na maraming oras sa loob ng church, pero kung saan siya naroroon, nagliwanag si Jesus sa buhay niya. Minsan yung pagsaserve natin kay Lord, may mindset tayo eh. Pinapahirapan natin ang ating sarili. Kung saan tayo naroon, we need to have the mind of Christ in serving God. Kailangan, yung nasa isipan ng Panginoong Jesus, kung anong kaisipan ng Panginoong Jesus, yun din yung kaisipan natin. Na kahit may trabaho ka pa, hindi para kumita. May trabaho ka, yung lugar mo, assignment mo para sa Panginoon. Yung isa kong anak-anakan, naging professor siya sa loob ng Baste. Hindi pwedeng makapasok doon o ma-aproban ang pag-a-apply ng trabaho doon kung nalaban nilang hindi Katoliko. Sabi niya, nung inilagay niya yung religion, sabi niya, lalagay ko po ba na Catholic ako o born again Christian? Kasi mahalaga sa kanya, first work niya yun eh. Pero ang conviction ng Holy Spirit sa kanya, lagay niya, born again Christian. Inalaw ng Lord na makapasok siya sa loob. Naging teacher siya. Sabi ko, Nak, nandiyan ka for a purpose. Catholic school yan eh. Nandiyan ka for a purpose. At pinangawakan niya yon. Malapit yung mga estudyante niya sa kanya. Pero isang araw, nung papunta na siya sa room niya, sa isang room, hindi niya klase, merong nagkahagulong mga estudyante. Dahil yung isa, nagkikikisay at tumitirik ang mata. Nurse nga pala siya. Kung pagpunta niya doon, yung gano'n sabi niya, hindi ako pwedeng lumabas kasi malapit lang naman sa church yung Baste. Hindi ako pwedeng lumabas para maghanap ng pastor o ng sinanay Abi. Hindi ako pwedeng lumabas. Ako yun nandito. At ang ginawa niya, kung ano yung natutunan lang niya, in-apply niya. At nung kwento niya sa akin, paano mo ginawa? Nay, kung ano lang. Kasi hindi aksidenteng nandun ka. Para dun sa batang yon. May mission ka. Hindi kami makakapasok dun eh. Pero ikaw nandoon na sa loob. Gawin mo kung ano yung dapat mong gawin kasi ikaw na yung nasa loob. Huwag mo na kaming hanapin kasi ikaw na yung nandyan. Mga kapatid, ano man ang ginagawa natin, kumain man tayo, uminom,
gawin natin para sa Panginoong Jesus. Na kahit anong ginagawa natin, may mindset tayo, Lord, nandito ako for a purpose. May assignment ako, may mission ako. Magliliwanag ako para sa iyo. Kasi itong lugar na to madilim. Kailangan ka ng mga taong ito. Kailangan nila ang kaligtasang nagmumula sa iyo. We need to have the mind of Christ in serving God. Hindi ito pahirap. Ang iniisip natin, pag nag-serve ka kay Lord, iniwan mo ang lahat, maghihirap ka. Hello, mukha ba itong mahirap? Mukha ba itong mahirap? Ang taba nga eh. Paano mo sasabihin mahirap? Ang taba. Ang kapatid, walang nag-iwan ng lahat ng bagay ang pinabayaan. Kasi mahal mo mga taong to, gagawin ko to, magliliwanag ako para sa'yo, para maakit sila sa liwanag mo. Sabi ulit sa John 12:24-26, ito po yung verse na binigay sa akin ng Lord, kaya iniwan ko yung pagiging civil engineer ko. Verily, verily, I say unto you, except a grain of wheat fall into the earth and die, it abideth by itself alone. But if it die, it beareth much fruit. It speaks about the Lord Jesus Christ at binabato yun sa akin ng Panginoon during that time. Sabi dito sa sumunod, he that loveth his life loseth it. Ang siyang nagmamahal ng kanyang buhay sa mundong ito, mawawalan nito. Ngunit he that hated his life in this world shall keep it unto life eternal. Ngunit siyang namumuhi o hindi ginugusto ang buhay niya sa mundong ito, ang siyang makakapagpalatili nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito po yung pinaka-verse. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will the Father honor. If any man serve me, him will the Father honor. Ang sino mang maglilingkod sa akin, pararangalan ng aking Ama. Ang sino mang maglingkod sa akin, pararangalan ng aking Ama. Ang sino mang maglingkod sa akin, sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, dapat nandoon din yung lingkod ko. Ang sino mang naglilingkod sa akin, pararangalan ng aking Ama. Mga kapatid, ang mindset dapat natin sa pagsaserve kay Lord, Lord, privilege to. Lord, kagalakan to. Hindi to kabawasan para sa akin. Dagdag to para sa akin. Ang sino mang naglilingkod sa akin, pararangalan ng aking Ama. Yun yung binitawan ng Panginoong Yesus eh. Kaya nga, sa lahat ng ito, matutupad lang natin o masusunod lang natin to kung mamumuhay tayo para sa Kanya at para sa Kanyang purpose sa ating buhay. Sabi sa, binabagit ko kanina, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Makikita yan sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Tayo ay liwanag ng mundong ito. Walang ilawan na nilalagay sa ilalim. Kinakailangang maliwanagan ang marami. Sa panahon na ito, ang kadiliman ay naririto. Pero gusto ng Diyos ang kanyang mga tao nagliliwanag para sa Kanya. Nang sa gayon matupad yung Habakkuk chapter 2 verse 14. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the water covers the sea. In this time of darkness, that your light shine. Sa panahon na ito, nagdidilim ang mundo. Madilim kung saan ka naroroon, magliwanag ka. Magliwanag ka para kay Jesus. Sa school mo, kung madilim doon dahil iba-iba ang ginagawa ng mga kapwa-estudyante mo, magliwanag ka para sa Kanya. Kung sa trabaho mo, madilim ang lugar na yon, magliwanag ka para sa Kanya. Sa loob ng bahay mo, magulo at madilim, magliwanag ka para sa Kanya. Ano man ang ginagawa mo, magliwanag ka para sa Kanya. Nang sa gayon, makita ng mga tao ang mabubuting mong gawa at mapapurihan ang iyong amang nasa langit. Magliwanag ka para sa Kanya. Sa panahon ng kadiliman, let Lord Jesus be lifted high. Sa panahon ng kadiliman, itaas mo ang pangalan ng Panginoong Yesus.
let the name of Jesus be lifted high. Sabi sa John 12:32, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Ang akala natin, nalilip up natin ang Lord kapag nagpe-praise and worship tayo. One way, expression yon, pamamaraan yon ng paglilip up natin sa Kanya. Pero ang tunay na pagtataas natin sa Panginoong Jesus, tayo mismo. Kasi tayo ay tunay na pagsamba. Sabi sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore by the mercies of God that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to Him, which is your reasonable worship. Na yung pagsamba natin, tayo mismo. Yung ginagawa natin, anumang ginagawa natin, Lord, pagsamba ko to sa'yo. Anumang ginagawa natin, Lord, pagsamba ko to sa'yo. Dahil ako yung mismong alay sa pagsamba sa iyo. Na anumang ginagawa namin, Lord, hahangaan ng mga tao na sa paligid, yung Diyos namin na nasa sa amin. Na kahit kailan hindi magpapabaya, na kahit kailan hindi mangiiwan, na kahit anumang kadiliman ang meron kami yung una makakaranas na makatanggap ng liwanag. At dahil dun sa aming mga liwanag na natanggap sa mga sitwasyon na aming naranasan, yung buhay namin ay buhay na patotoo ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan. Na sa lahat ng aming gagawin, masasabi, buhay ang Diyos niya. Nararanasan niya. Gusto ko kung ano yung nararanasan niya. Mga kapatid, ang minds ni Christ ang dapat na nasa atin. Bawat service natin sa Lord, hindi ito pahirap. Hindi ito pagkuha ng oras natin, hindi ito pag-agaw ng atensyon natin. Ito ay privilege, ito ay kagalakan dapat para sa atin. Na kahit saan tayo naroroon, nagliliwanag tayo para sa Kanya. Tinataas natin ang pangalan niya. Paano ba ma-expand ang kaharian ng Diyos? Dahil ba may nagpupunta sa Nepal, may nagpupunta sa mission? Isang paraan lang yun. Sa Acts, and the believers grew. Lumago ang mga kumikilala. Dumami ang mga kumikilala sa Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng mga apostol, hindi. Sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Kasi kitang-kita buhay si Jesus sa buhay nila. Kahit may persecution silang nararanasan, kahit may pahirap silang nararanasan, patuloy silang nanampalataya, patuloy silang nagliwanag para kay Kristo. Ang resulta, dumami ang kumilala sa Panginoon. Dumami ang nawala sa kadiliman, mas marami ang nakaranas ng kaliwanagan. Tayo po tayong lahat. Lift Jesus high in our life. Let the light of Jesus shine in us and shine through us. Maging buhay tayong patotoo na mga taong nagliliwanag kasi nakaranas ng liwanag mula sa Panginoong Yesus. Maging buhay tayong patotoo ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang kapangyarihan. Lahat tayong may kapalpakan, regardless of it. Hindi sumusuko ang Diyos. Kasi hindi siya nagkamali nung pinili ka niya. Nung pinili niya ako. Hindi nagkamali ang Diyos. Hanggang ngayon umaasa ang Diyos na kung ano yung plano niya para sa atin mangyari. Ganon siya naniniwala sa atin na yung assignment, yung purpose niya para sa buhay natin, malalakaran natin, magagawa natin dahil sa biyaya na nagmumula sa Kanya. Hanggang ngayon, hindi siya tumitigil na gumawa para patunayan lamang na ganun kakahalaga, ganun kaka-precious, ganun ka-career. Hindi ka basta-basta, hindi ka pangkaraniwan. Special ka. Bakit? Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Ikaw ay pinili. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. God has taken you out of darkness for you to show forth the praises of Him who has called you into His marvelous light. Paano ba papupurihan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo? May mga pagkakantaon, you do not
need to make an effort. Just live for Him. Mamuhay ka lang para sa Kanya. Mamuhay ka lang para sa Kanya. Ano man ang iyong ginagawa. Alam niyo po, katulad nung nabanggit ko ng mga karaan, ilang buwan na bawat kada kakain, tinitingnan ko yung pagkain. Lord, thank you. Salamat ha. May nakakain kami. At gusto ko pa, palibhasa ako nagluto, kaya masarap para sa akin. Gusto ko yung ulam. Minsan 2 ulam pa. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Hindi ka nagpapabaya. Kumain man tayo o uminom, pasalamatan natin ang Lord. Mas mapagpasalamat tayo. Mas nagagalak tayo, maliliit man o malalaking bagay. Pangalan ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagliliwanag niya sa pamamagitan. Lapit tayo sa harapan ng Lord. Hallelujah, Lord. Lapit tayo sa harapan ng Panginoon. Nung kanina, tinatanong ko ang Lord, Lord, paano ba magla-landing? Paano mo ba kakatagpuin kami? One way or another, kahit na kay Lord pa tayo, may certain kadiliman o darkness sa buhay natin. Hindi yun yung plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, yung liwanag niya maranasan natin. Sa anumang pagkakahawak ng kadiliman sa buhay natin. Anumang bagay na meron sa buhay natin, alam natin hindi nagliliwanag si Jesus. Suko natin sa kanyang harapan. Mga desisyon man natin to, pamumuhay man natin to, mga pinili man natin to, suko natin sa kanyang harapan. Kung mawala tayo sa anumang kadiliman na nagiging dahilan para hindi siya magliwanag ng lubusan sa atin. Father, we come before your presence as your people, whom you have chosen, Lord, para bitbitin ang liwanag na nagmumula sa iyo. Dispel any form of darkness in our lives, Lord. Dispel, paalisin mo ang lahat, itaboy mo ang lahat ng kadiliman na nasa sa aming buhay, nasasagabal upang lubusan kang magliwanag sa amin at sa pamamagitan namin. Yung pag-iisip naming holier than thou, Lord, mas banal kesa sa iba. Yung pagmamayabang namin, Lord, i-dispel mo ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng mababang puso. Yung hindi namin pagbibigay ng nararapat na para sa iyo, oras o ano paman, itinatabay po namin to, pinapalaya namin ang aming sarili mula sa lahat ng ito. Kung may mga idols kami sa puso namin na nagiging dahilan para hindi ka namin mauna, hindi ka namin masunod, mas pinaprioritize namin kesa sa iyo. Mas mahal namin kesa sa iyo. Humihingi kami ng patawad dito at pinapalaya namin ang aming mga sarili sa lahat ng ito. Mga bagay na nakagawian namin na parang okay, pero humahad lang upang magliwanag ka ng lubusan sa amin, pinapalaya namin ang aming mga sarili sa lahat ng ito, Panginoon. Inaayawan namin ang mga bagay na kukuha ng first place mo sa buhay namin. Inaayawan namin ito, Lord. Hindi namin to pinapayagan. Ano mang nasa aming kaisipan na kadiliman, pinapalaya namin ang aming mga sarili mula sa lahat ng ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Magliwanag ka ng lubusan. Spirit, soul, and body, Lord, let your light shine in us so that we can shine for you, Lord. Nang sa gayon, magliwanag ka sa pamamagitan namin.
Alam po namin anumang kadiliman ng buhay na meron kami. Kapag kasama ka namin dahil ikaw ang liwanag sa buhay namin, wala itong puwang sa aming mga buhay. Financial man to, karamdaman man to, relasyon man ito, kaya mong mangialam, kaya mong gumawa para patunayan lamang na ikaw yung kasama namin na hindi mangiiwan, hindi magpapabaya. Kaya naman, Ama, iniimbitahan namin yung liwanag na ikaw lamang ang pwedeng magbigay sa amin. Let Jesus shine in us. Let Jesus shine through us, oh God. Even dun sa mga giftings na akala namin galing sa iyo, pero hindi ka na itatanyag, Father, today, Lord, we surrender everything to you, Lord. Yung mga skills, yung mga galing na meron kami, we surrender everything to you, Lord God. Lord, katulad ng sabi mo, ang sino mang gustong sumunod sa iyo, must deny himself, take up your cross daily, and come, follow you. Sa oras na ito, Lord, hayaan mong magawa namin to sa buhay namin. Magawa namin to saan man kami naroroon. Na hindi namin ginugusto ang kung anong gusto namin, kundi ang ginugusto namin ay kung ano ang gusto mo. At kung anong pinagkatiwala mong gawin namin para sa iyo, gawin namin to para maparangalan lamang ang pangalan mo. Hallelujah, O God. Sa buhay ko, sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon,
ang Diyos magkakailanman. Oh, hallelujah. Purihin ka, dakilang hari, dumarating ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dumarating ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Wala nang iba, Panginoon. Tanging ikaw lamang. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Oh, aming Diyos, papupurihan ka, itatanghal ka namin. Oh, Panginoon, ikaw ang ilaw sa amin. Oh, Diyos, salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras pong ito, sa harapan ng Diyos, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay sa kanyang harapan? Pagsuko. Lord, narito ang iyong mga tao, taong mga pinili, mga minamahal mong anak, precious, special sa iyong harapan. Punuin mo kami ng biyaya na nagmumula sa iyo. Dahil sa pamamagitan lamang ng biyaya, kaya kami makakasunod sa iyong gusto. That as we deny ourselves, take up our cross daily and follow you, magliliwanag kami ng lubusan para sa iyo. Sinusuko po namin ng lubusan ng aming mga sarili, ang aming mga kagustuhan, ang aming mga pangarap sa iyong harapan. Dahil ang pangarap mo ay higit na mainam, higit na maganda para sa amin, Panginoon. Hayaan mo ang buhay namin maging buhay na patotoo ng pagsama mo, ng patuloy na pabor na nanggagaling sa iyo. Pinapaboran mo nang sa gayon ang mga taong nasa paligid namin maakit sa liwanag mo. Indeed, we are precious. Indeed, we are special. Indeed, Lord, you have called us and you have chosen us. Indeed, Lord, pinili mo kami para magliwanag ng lubusan para sa iyo. Kaya sa oras na to, ang kaliwanagan mo ang siyang tunay na mag-ari sa aming mga buhay. Makita ka, maranasan ka ng mga tao. Makita ng mga tao, totoo ka, buhay kang Diyos sa buhay namin, Panginoon. Hangaan ka ng marami sa pamamagitan namin. Maitanyag namin, maparangalan namin ang pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng lahat ng aming gagawin. Kaya sa oras na ito, pagpalain mo ang bawat isa. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapurihan sa aming mga buhay. Ikaw lang ang itatanyag, ikaw lamang itataas dahil marapat ka, Panginoon. Sa iyo lamang ang lahat-lahat. Ikaw lamang ang marapat na tumanggap, kaya pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, Amen.